Attorney Nery Colmenares ang chairman ng Bayan Muna at tatalakayin natin sa umagang ito itong issue naman sa pagbibigay umano ng pera dito sa ilang residente ng ilang lugar sa ating bansa. Kaugnay pa rin ho dito sa pagpapapirma dito sa tinatawag na People's Initiative na may kaugnayan pa rin dito sa sinusulong na charter change. Nasa linya na ho si Nery Colmenares, si Attorney Nery Colmenares ng Bayan Muna. Magandang umaga. Ito si Bombo Victor Liantino at kasama ko dito si Bombo Alaysa. Magandang umaga Bombo Vic at Bombo Alaysa at magandang umaga po sa viewers and listeners ninyo. Attorney, kumakalat ngayon nga itong issue tungkol sa umano'y pamimigay ng pera sa mga residente ng kani-kanilang lugar para pumirma dito sa tinatawag na People's Initiative. Ano ang reaksyon ninyo sa isyung ito? Siyempre, nung una naming narinig yan kay Congressman Edsel Lagman na namimigay ng 100 pesos at least doon sa mga pumipirma, nag-react kami kasi hindi pwedeng public funds ay gamitin sa private na initiative katulad nito. Private kasi yung People's Initiative, hindi yan gobyerno eh. Ibig sabihin, may gustong magpanukalan niya na people, di ba? People's Initiative nga eh. Pero kung may public funds yan, bawal yan, illegal yan, no? Ngayon, ang sabi naman ng sponsor ng mga nito at ng sponsor ng mga TV ads, wala naman daw public funds. So, nagtataka kami sa Bayan Muna, bakit ganun ka well-funded at well-organized ito? Alam mo, kung ordinaryong citizen ka lang, hindi mahirap gawin yun eh. Babilangin mo lang yung TV ads nila. Ang sabi daw ngayon, yung rate sa Pilipinas ay 500 to 800,000. Higit na lang natin, sabi natin 500 to 600. Kung nagpalabas sila ng 15 ads per day sa 3 istasyon ng TV, sa 4 na araw na nilang pag-TV ads, that's about 112 million pesos eh. So, saan naman sila kumuha ng ganong pera, ang pirma, itong nagsusponsor nito, at sino ba naman ang gagastos ng 112 million sa 4 na araw para lang dito kung hindi naman yan public funds? Dapat nga maungkat saan ang income, ano ba ang resources ng pirma, kung bakit sila nagkaroon ng ganong kalaking pera. So, questionable talaga ang issue kung gumamit dito ng public funds at gumamit dito ng resources o rekurso ng gobyerno dahil napakalakas at napakabigla, very well-organized and well-funded itong chacha na ito na People's Initiative. Attorney, gaano ba kahalaga itong pirma ng taong bayan para nga dito sa pagsusulong ng charter change? Ngayong ang pirma ay kung at inyong mamarapatin ay napipeke ito? Well, alam nyo kung sundin ang batas, 12% ang kailangan na pirma. Ang proseso naman kasi dyan, People's Initiative, may petition ka, may gusto kang amyendahan sa konstitusyon. Ikot mo yun sa buong bansa, dapat makakuha ka ng signatures ng 12% ng total registered voters sa buong bansa. So kung mga 65 million ang registered voters, kailangan nila ng 7.5, 7.8 million signatures. Kaya nagulat kami na kung 100 pesos yan, o di 780 million pesos na yan, di ba? O 750 million pesos. After that, isubmit nila sa COMELEC yan at ang COMELEC ay verify. Ngayon, kung ang COMELEC ay mag-verify, kung puntahan ng COMELEC yung isang signature, halimbawa, nag-random check, tapos tinanong si Bombo Alaysa, ikaw ba itong pumirma? At kung sinabi ni Bombo Alaysa na, ay, hindi ako pumirma dyan, may problema agad sila. Ang pangalawa, kung tanungin ng COMELEC, pumirma ka ba? At sinabi naman ng isang tao na pumirma ako, alam mo ba ang pinirmahan mo? Sabihin niya, ay hindi. Ang sabi daw kasi, pag pumirma ako, bibigyan ako ng ayuda, bibigyan ako ng tupad, bibigyan ako ng AIC. May problema ulit sila doon kasi required ng Korte Suprema na naintindihan ng pumirma ang kanyang pinipirmahan. Pero pag pumasa yan sa verification ng COMELEC, magsiset na ngayon ang COMELEC ng referendum. At doon italakayin kung payag ba tayo o hindi tayo payag na amyendahan ng konstitusyon. So basically, yun ang proseso.
Ang problema dito, marami silang pinapangako na maahon tayo sa kahirapan, no? Mawala ang korupsyon. Hindi naman nagmumula sa konstitusyon ng korupsyon eh. Kahit mag-chat-chat tayo, Bombovic, hindi naman hindi naman pwedeng sabihin mo, pag mag-chat-chat ka ba, mawala ang korupsyon? Paano yun? Hindi totoo yung mga sinasabi nilang dahilan na maahon tayo sa kahirapan dahil palitan ang konstitusyon kasi palagi na namin sinasabi sa bayan muna. Ang ating kahirapan at ang korupsyon ay hindi nagmumula sa konstitusyon kaya ang pag-amyenda dito ay hindi solusyon. Wala, matanong ko lang din, sino itong may pananagutan sa batas kapag nga ang programa ng gobyerno, kagaya nga ng nabanggit mo kanina, attorney, etong tupad at ayuda ay ginagamit nga para makumbinsi etong mga tao na pumirma sa ganitong aksyon? Kung sino ang mapatunayan na nag-facilitate ng pag-release ng public funds dito. Kung sino man yun, no? So most likely, nasa pwesto yon. Kasi syempre, paano ba naman maka-access ng public funds ang wala sa pwesto? So kung merong mapatunayan yon, yung aligasyon na sinimulan ni Congressman Edsel Lagman, ay totoo nga, di talagang talagang ma-ombudsman yun, masandigan bayan at makakulong kasi bawal yun eh. And hindi lang doon sa legal ang dami ng problema ng ating mamamayan. Kung yung pera na yun, 780 million, sabihin natin, libreng gamot yun, libreng paggamot, libreng tuition, libreng edukasyon. Di ba? Yung senior high school natin ngayon, problema, tapos doon mo gastusin yung pera sa People's Initiative na ang punot dulo naman yan ay hindi naman para sa kahirapan Kasi ang proposal kasi nila is simple na amenda ng konstitusyon na ang Kongreso, pag mag-con-as, voting jointly. So sabi ko, una, paano mawala ang kahirapan kung mag-vote jointly ang House at ang Senate? Kasi yun ang proposal nila, na ang Senate at the House, kung gusto mag-amenda ng konstitusyon, mag-vote jointly at hindi separately. So, paano mawala ang korupsyon? Baka lalo pang lalala, di ba? Kasi wala ang checks and balance dito. Background lang dun sa voting jointly, ngayon kasi, pag mag-amyenda ng konstitusyon, kailangan ng 3/4 vote ang Senado at kailangan ng 3/4 vote ang House. Hiwalay. So, pag Senador, 24, ang 3/4 niyan, 18. So, para makatsacha, kailangan mo ng 18 boto ng mga senador. Pag hindi ka makakuha ng 18, hindi ka makatsacha. Di ba? Ang gusto nila voting jointly, ngayon baliwala na yung Senado kasi 315 ang House, 24 ang Senado. I-add mo yun, 339. Ang 3/4 ng 339 ay about 255. So kung nakaboto na ng 255 ka kongresista doon, kahit yung 24 na senador ay bumoto ng no, wala na yun. Tapos na yan. Kasi na-achieve na yung 3/4 vote sa joint ang voting So, ayun ang aming dyan, na bakit nyo gusto yun? Mas maganda nga checks and balance, di ba? May senador, may house. Kaya ang batas nga natin ngayon, para maging batas, kailangan aprubahan ng House, majority vote, kailangan aprubahan ng Senado, majority vote. O hindi ba mas maganda yan? Ang gusto nila, wala nang ganong separate voting, di lalong lalala ang korupsyon kasi dominated na ng isang chamber ng Kongreso ang buong pag-amyenda ng konstitusyon. Yung pag-amyenda lang ng batas, kailangan ng separate voting. Ito, pag-amyenda ng konstitusyon, hindi na kailangan ng separate. Talagang hindi katanggap-tanggap yan sa maraming mamamayan. Attorney, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Alaysa. Bombo Alaysa, go ahead. Attorney, para po sa kaalaman ng lahat, ano po yung nakikita ninyong target ng panibagong planong charter change proposal na nabanggit? Well, ang una dyan, Bombo Alaysa, ay siyempre voting jointly muna. Halimbawa, pumasa, nanalo, naging voting jointly na ang nakalagay. Isang linggo, isang buwan, magkaka-con-as na sila. Doon na yung Senado at House. Di talagang papasa na ngayon yung kanilang gusto. Ano bang mga panukala ng House dati? Ito ang panukala nila dati, una term extension. Yung presidente magkakaroon ng 2 terms kasi sa ilalim ng konstitusyon natin, isang termino lang ang presidente.
Yung second na panukala nila dati, sa mga bills nila, kung tingnan mo yung gusto nilang i-amenda sa konstitusyon, i-extend yung term. Kasi ngayon, ang kongresista ay 3 terms, 3 years ang isang term. Gusto nilang gawing 5 years. So, magkakaroon ng term extension ang congressman, ang mayor, governor, councilor. Ang hindi lang nila in-extend based sa panukala ng House, ay ang senador. Hindi nila dinagdagan ng term ng senador at hindi nila dinagdagan ng term ng barangay official. So, as is lang yon. So, yun ang mga panukala nila. Ang pangatlo, bubuksan ang ekonomiya sa dayuhan. Marami nagsasabi, no, Bombo Alaysa, bubuksan mo ang sa dayuhan, ang lupa ibenta mo sa dayuhan, o di naging squatter tayo sa sarili nating bayan. Kasi, paano pa magkaroon ng lupa ang mga anak natin, mga apo natin? Nakuha na ng mga dayuhan yon. Kaya ba nating mag-compete sa presyo ng hapon? Pag binili yan ng mga dayuhan na, bilhin ko yan ng ganitong halaga, hindi na natin kaya yon. So, bakit bubuksan? Ito, tingnan mo yung rice tarification, no? Pumasok dito yung murang bigas sa Vietnam, sa China. Lumpo ang ating magsasaka at lokal na agrikultura. So pag bubuksan mo ang ekonomiya sa dayuhan nang hindi man lang sinusuportahan ng gobyerno ang ating mga maliliit na negosyante at mga magsasaka, lugi at talagang lumpo tayo dyan. So makakaahon ba tayo sa kahirapan, sa tsa-tsa nila? Lalo tayong malulugmok sa kahirapan kasi bubuksan mo yung ekonomiya natin sa dayuhan na sinusuportahan ng gobyerno nila. Ang Vietnam at ang China, may subsidy yan sa bigas nila, libreng pestisidyo, libreng abono, hindi naman sinusuportahan ng lokal na negosyo at mga magsasaka. Talagang kakainin tayo ng mga dayuhang malalaking bansang ito hanggat wala nang matira sa ating ekonomiya. So, kungkag yung tsa-tsa, at yun ang proposal nila noon pa. Inamin nila, ang isang proposal nila ng isang araw, inamin nila ng isang purpose nila lusawin ang Senado. Tawin mo ang Senado, di wala ng checks and balance. So, tutol ang bayan muna dito sa tsa-tsa. With that, Attorney, maraming salamat po sa ibinahagi mong impormasyon sa aming sa taong bayan, partikular na sa aming mga manonood at tagapakinig. Maraming salamat din po. Kababadcaster Nation, siya ho si Attorney Nery Colmenares, ang chairman ng Bayan Muna.